Andrea's POV. Nasaan si Nathaniel? Formal na tanong ni Andrea sa lalaki. Natutulog na. Nalibang kayata masyado sa date mo kaya nakalimutan mong may anak ka? Sarcastic na sagot sa kanya ni Nathan. Nagpanteng ang mga tenga niya. Wala tong karapatang sumbatan siya bilang ina. Hindi mo alam kung ano-anong mga isinakripisyo ko para sa anak ko? Inis na sabi niya rito at saka pumasok sa loob para kuhanin ng bata. Dumilim ang anyo niya na makita ang alak sa bar table. May alaga kang bata pero umiinom ka? Hindi ka pa rin nagbabago? Napaka-irresponsable mo pa rin at napaka-selfish. Sumbat niya rito. Marahas niyang hinawakan sa braso si Nathan. How about you? Nagawa mong itago sa akin si Nathaniel ng 5 taon? Ano sa palagay mong nararamdaman ko? Galit na tanong nito sa kanya. And what do you expect me to do? Tawagan ka at ipaalam sa'yo tungkol sa anak natin? Ni hindi mo nga ako kinilala bilang asawa, hindi ba? Singhal niya rito. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong hagkan sa labi. Sa umpisa nalalaman pa siya ngunit unti-unti. Nangihina na siya at tinanggap na lang niya ang mga hagkan nito. Nang itaas nito ang kanyang mga braso para tanggalin ang kanyang blusa, wala siyang pagtutol at ang mga nararamdaman sa kanyang dibdib. Sa halip buong puso siyang nagpaubaya kahit paminumura na ng utak ang puso niya. Pero mas matimbang talagang puso niya eh. Kahit paanong saway niya, ayaw nitong makinig sa utak niya. Sa huli, bumigay na rin ang utak niya. Dahil ang totoo, gustong-gusto rin naman itong sundin ang nararamdaman ng puso niya. Peste! Nathan! Naramdaman niya ang paglalakbay ng kamay nito sa kanya. Ilang taon ding wala siyang ginawa kundi pa ulit-ulit na balikan ang mainit na sandaling pinagsaluhan nila ni Nathan. Kaya parang panaginip pa rin sa kanya ang nangyayaring to sa kanila. Nathan's POV. Parang mawawala sa kanyang sarili si Nathan habang sinasakop ang labi ni Andrea. Hanggang ngayon iba pa rin ang epekto sa kanya ng mga labi nito. Wala nga yatang sandaling nawawagat sa kanyang isipan ang kakaibang hatid ng mga labing to ng babae. Para siyang nababaliw na hindi niya mawari. Ramdam niya ang pagwawala ng kanyang kasangga, lalo nang masilayan sa kanya ang magandang katawan ng asawa. Peste? Ngunit para siyang binuhusan ng malamig na tubig na maramdaman. Ang mga kamay nitong pilit ay binababa ang zipper ng kanyang suot. Bigla siyang nalamig nang may maalala. Napapikit siya at saka mabilis bumitaw kay Andrea. Nagtatanong ang mga mata nito, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin ang kanyang sekreto. Napailamo siya sa kanyang mukha, tsaka tila nangihinang napaupo sa couch. Kuhanin mo na si Nathaniel sa kwarto niya. Kanina ka pa niya hinihintay? Malamig ang tonong sabi niya rito. Tila naguguluhan naman si Andrea, pero hindi na to nagtanong pa. Tahimik itong dinampot ng mga damit na nagkalat sa sahig, tsaka walang imek na sinuot ang mga yon. Gusto niyang murahin ang kanyang sarili. Peste talaga. Andrea's POV. Tulala si Andrea habang tahimik na sinusot ang kanyang mga damit. Muli na naman ito ang pinaramdam sa kanya na para siyang isang basahan. Ang sikip-sikip ng dibdib niya, mas nagagalit siya sa kanyang sarili dahil iniyaan na naman niyang itrato siya ng ganito ni Nathan. Hindi pa ba siya natututo? Matapos makapagdamit, tahimik na pinuntahan niya si Nathaniel at ginising. Anak, let's go. Pupungas-pungas na nagmulat ng mga mata ang bata. Napakagatlabi siya at niyakap to ng ubod ng higpit. Gusto nilang niyang isipin na at least si Nathaniel ang magandang bagay na nangyari sa kanila ni Nathan at ito pa lang ay dapat niya nang ipagpasalamat. Inakay niya palabas ng kwarto ang bata. Tahimik na lumabas ng condo unit ni Nathan. Nasa may elevator na sila nang sumunod si Nathan sa kanila. Andrea, I'm sorry. Halos paanas lamang nasabi nito. Ramdam niya ang pagod sa boses nito pati na rin ang kalungkutan sa mga mata nito. Bye Nathaniel, I will see you on Friday. Humagkanto sa anak tsaka manghahawakan ng mukha niya pero mabilis na yung pinalis. I'm sorry Andrea, sabi nitong muli sa kanya. May pait sa mga labing napangisi siya. At least marunong ka lang humingi ng sorry ngayon. May sarcasm na sagot niya rito at saka pumasok na sa loob ng elevator at pinindot ang pababa sa lobby. Mabilis pumatak ang luha niya na magsara ng elevator na para bang kanina pang nakaabang ang mga yon. Inihintay lang ang signal niya. Mommy, did you fight? Naguguluhang tanong ng bata sa kanya. Iling lang ang sinagot nito sa anak dahil di naman niya alam kung paano ipapaliwanag sa bata ang nangyari sa pagitan nila ng ama nito. Nathan's POV. Nilunod ni Nathan ang sarili sa alak para kahit papaano maibsan ang pangulila niya.
Wala pa rin siyang lakas ng loob na ipaalam ang nangyari sa kanya 5 years ago. Kung alam lang ni Andrea, sinuong niya ang panganib. Ni hindi siya natakot kay kamatayan, matiyak lang ang kaligtasan nito. Ngunit hindi na yun kailangan malaman pa ni Andrea. Ayaw naman niyang kaawaan lamang siya nito. Ayaw niya na magbagong pagdating nito sa kanya dahil naaawa lamang to sa kanya. Yun yata ang pinakahuli niyang gagawin. Napatingin siya sa hawak na baso. Pakiramdam niya napaka-empty ng buhay niya. Oo nga't umaapaw ang pera niya, and yet pakiramdam niya, para saan ang lahat ng yon ngayon? Kung ganito naman kalungkot ang buhay niya? Umiikot na ang paningin niya. Nang maubos niyang isang bote ng alak, kaya naman nang tumayo siya ay nagpagewang-gewang siya at natumba sa sahig. Ni hindi niya na naririnig ang kanyang phone na kanina pang tumutunog. Sa ganitong paraan lang siya pansamantalang nakakalimot. Andrea's POV. Hello? Andrea? Narinig niya ang boses ni Jackie na punong-puno ng pag-aalala. I was calling Nathan pero kanina pa siya hindi sinasagot ang tawag ko. Napaangat ang isang kilay niya. Gusto sana niyang sabihin kay Jackie na hindi siyang tawagan ng nawawalang boyfriend, pero ayaw naman niyang maging masama dito. Hindi ba siya napapatawag sa'yo? Hindi. Sinundo ko lang si Nathaniel sa kondo niya kanina pero sandali lang naman ako doon. Ani rito. Muli naalala naman niya ang nangyari kanina at parang gusto niyang sumisid mula sa kinaupuan. Hanggang ngayon hindi siya makapaniwala. Isang kalabit lang ni Nathan kagad niya nang nawala sa sarili. Then bigla na lang siyang iniwan sa Erin na walang paliwanag kung bakit. Ang saklap. Marahil pinagtatawanan siya ng lalaking yun ngayon. Ang yabang-yabang pa niyang ipagmalaki na nakapag-move on na siya. Na hindi na siyang dating babaeng halos lumuhod sa harapan nito. God, ano ba ang pagkakaiba niya sa dating Andrea? Hanggang ngayon, peste pa rin naman siya. Nathaniel? Takang tanong ni Jackie. Napakagatlabi siya. Di niya naisip na baka hindi pa handa si Nathan na ipaalam dito ang tungkol sa anak nila. Bakit nga ba niya ito pinangunahan? Sino si Nathaniel, Andrea? Tanong nitong muli na waring wala siyang balak tigilan hanggat di nakukuha ang sagot sa kanya. Since naungkat na rin naman niya at malalaman din naman ito, mabuti pang sagutin na lang niya ang curiosity nito. Anak namin ni Nathan. Halos paanas lamang ang sagot niya rito. Nagkaroon kayo ng anak? Halatang na-shock to sa pinagtapat niya. Ramdam na rin niya ang pagkadesmaya sa boses nito. Oo, tipid na sagot niya. Maaari ba tayo magkita ngayon, Andrea? Nakikiusap na tanong nito sa kanya. Ha? Hindi niya alam kung papayag siya makipagkita dito. Walang nabanggit si Mac. Na nagkaroon kayo ni Nathan ng anak? Sabi nito sa kanya. Gusto ko siyang makita. Please, Andrea? Sa kabilang banda. Napansin ni Andrea ang sumuwang ang mga luha sa mga mata ni Jackie habang tinititigan na natutulog na si Nathaniel. Alam mo bang ilang beses kong sinubukang magkaroon kami ng anak? Ramdam niya ang lungkot sa boses nito. Pero dahil siguro sa sakit ko kaya kahit anong gawin ko ay walang nabubuo. May pait sa mga labing napangiti ito. Alam kong gustong gusto ni Nathan na magkaroon ng anak. Kaya ang sakit-sakit para sa akin hindi ko yun maibigay sa kanya. Tuluyan ang pumatak ang mga luha sa mga mata nito. And I'm glad, hindi na ako mapipressure bigyan siya ng anak ngayon. Nandiyan naman na pala si Nathaniel. Pinahin nito ang mga luha at saka pilitang ngiting tumingin sa kanya. Hindi mo naman siguro ipagdadamot sa akin na maging malapit din ako sa kanya, hindi ba? Hindi niya alam kung anong isasagot dito. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Gusto kong mapalapit kay Nathaniel. Gusto kong ituring niya akong pangalawang mommy niya. Tinitigan niya ito. Di niya alam kung anong saktong tumatakbo sa isipan ni Jackie ng mga oras na yon. Muli ay naalala niya nung panahong nagsasama pa sila ni Nathan. Noong mga panahong pilit itong sinisiksik ang sarili sa buhay niya. Ang daming question mark na naglalaro sa isipan niya, pero ayaw niyang ma-offend to sa sasabihin niya, kaya nanahimik na lamang siya. Naisip niya baka makadagdag pa yon sa stress nito. Mahirap magsalita na masakit sa mga taong may mabigat na karamdaman, baka pagsisiyan pa niya yun balang araw. Andrea? Napilitan na lamang siyang tumango alang-alang sa ikapapanatag nito. Salamat. Niyakap pa siya nito na mahigpit. Nathan's POV. Pupungas-pungas si Nathan na magising kinabukasan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Jackie. Nakangiti ito at sexy-sexy. Sa suot itong strapless dress na hanggang hita. Di mo sinasagot ang tawag ko kagabi, kaya pinunta na kita ng ganito kaaga? Bakit kasi ayaw mo akong bigyan ng duplicate key ng kondo mo?
Parang gusto ko na tuloy isipin nagdadala ka dito ng babae kapag wala ako. Umikot lang ang mata niya. Umagang-umaga parang gusto na naman itong makipag-away sa kanya. Bakit di mo sinabing may anak pala kay ni Andrea? Sita nito sa kanya. Di siya nakasagot. Maiintindihan ko naman yun pero sana pinaalam mo sa akin para hindi ako nagmumukhang sira. Kailangan ba talaga kay Andrea ko pumalaman na may anak kayo? Ano na lang iisipin niya sa akin na ginagawa mo lang akong tau-tauhan kagaya ng ginawa mong pagtrato noon sa kanya? My God, Nathan! Kung napapayag mo si Andrea noon na maging martir, ibahin mo ko. Karina, kung pumunta ka lang para makipag-away, please go away. Masyado na ako maraming iniisip para dagdagan mo pa. Ines na sabi niya rito at saka bumalik sa kanyang kwarto. Sinundan naman siya hanggang doon ng babae. Bumalik lang ang babae ngun sa buhay mo, nagkakaganyan ka rin naman? Hysterical na sabi nito. Will you please shut up? Sigaw niya rito. Pikon na siya at di niya na kaya magtimpi pa. Matagal ding panahon na palagi na lang yung pinagbibigyan dahil alam niyang may sakit ito. Pero pakiramdam niya ginagamit na lang nitong dahilan ng sakit nito para samantalahin ang emosyon niya. Natahimik si Jackie. Sunod-sunod pumatak ang mga luha nito. Sinisigawan mo na rin ako ngayon. Nakahikbing sabi nito sa kanya. Napailing siya at saka yamot na naupo sa gilid ng kama habang napapahilamos sa mukha. Malapit nang maubos ang pasensya niya kay Jackie. Nakita ni Nathan sumandal si Jackie sa dingding. Waring nahihirapang humawak to sa dibdib. Biglang nawala ang inis niya rito. Napilitan iyon ng pag-aalala. Hey Jackie, what's happening? Please, call my doctor. Nangihinang sabi nito sa kanya. I need to see him now. I can't breathe. Dagdag pa nito. Natatarantang pinaupo niya to sa couch at tinawagan ng doktor nito. Nagigilty tuloy siya. Alam niya may kinilaman siya kaya ito nagkakaganon. Sumakay na rin siya ng ambulance. Hawak ang isang kamay nito habang patungo sa ospital. Gusto niyang sapakin ng sarili habang nakikitang nahihirapan si Jackie. Wala na ba talaga siyang alam gawin kundi magpahirap sa damdamin ng mga ito? You will be fine, okay? Sabi niya rito habang awang-awang nakatingin dito. Di niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama dito nang dahil sa kanya. Di na pinapasok pa sa loob ng emergency room. Sinita ng doktor ni Jackie. Binigyan na lang siya nito ng assurance na wala siyang dapat ipag-alala. Na-stress lang daw ang dalaga kaya nagkaganon. Mas lalo naman siyang na-guilty dahil alam niyang siya ang dahilan na pinagkakaganoon ito. Hindi tuloy siyang mapakali habang palakad-lakad sa labas sa emergency room. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat pa siya na malaman na si Andrea ang tumatawag. Gusto ka raw makausap ng anak mo? Sabi nito sa mahinang boses. I will call you later, okay? Sagot na lamang niya kay Andrea. Hindi niya na ipaniliwanag dito kung bakit. Pinutol na niya ang end button. Na makitang lumabas ang doktor mula sa emergency room. She is okay now. Sabi nitong tinapik ang isang balikat niya. Nagmamadaling pinunta niya si Jackie sa kwarto nito. Hinagkan niya kagad to sa noo. I am sorry, sweetheart. Aniya rito. I am sorry too, sweetie. Humihikbing sabi nito sa kanya. Sorry kung nagiging masyado akong demanding lately. Epekto siguro ng mga gamot na ininom ko? Mahinang sabi nito sa kanya. Hinaplos niya ang mukha nito. Pinangako niya sa sariling hindi niya nabibigyan ng sama ng loob si Jackie simula sa araw na to. Di niya nagugustuhin pang may mawala na namang mahalagang tao sa buhay niya nang dahil sa kapabayaan niya. Andrea's POV. I am sorry, Nathaniel. Mukhang busy ang daddy mo pero tatawagan ka ron niya mamaya, okay? Ani ang pinapigilang ipakita sa anak ang hinanakit na nararamdaman. Ni hindi mo lang nito pinagbigyan ng hiling ng bata. Di naman siguro kawalan kung ano man ang pinagkakabalahan nito kung simpleng hay man lang pagbigyan nito si Nathaniel. Siya ang labis na nasasaktan para sa anak nila. Pagkatapos gusto nitong dumito sila sa Pilipinas para ano? Ni hindi nga nito kayang bigyan ng sapat ng oras ang anak nila. Humaba ang uso ng bata. I just want to say good morning sana eh. Anitong napasimangot. Maybe you really did fight last night. That's why he does not want to talk to me right now. Of course not, baby. Busy lang siguro talaga si daddy pero nag-promise naman siya na tatawagan kanya later, okay? Mabuti pa samahan mo na lang ako mag-grocery, okay? Umiling lang ang bata. Napikon siya. Bakit pa hinahanap pong daddy mo? Eh ako nandito. Babalik tayo sa Canada kaya dapat sanayin mo ng sarili mong wala siya. Ines na sabi niya rito. Biglang napaiyak si Nathaniel.
Natigilan siya. Bakit kailangan niyang idamay ang anak niya sa galit na nararamdaman niya para kay Nathan? Awang-awang niyakap niyang bata. Ano bang mawang nito sa nangyayari sa kanila ng dating asawa? I'm sorry, anak. I'm sorry. Nakahikbeng tinignan siya nito. Mommy, why are you angry with me? Of course not, anak. Pagod lang si Mommy. I'm sorry, anak, kung nasigawan kita. Muli niya itong niyakap. Mahal na mahal kita, anak. At handa ako magsakripisyo para sa'yo, para sa kaliligaya mo. Pangako niya rito.